kaming mga vloggers ang kaya ninyo. Bakit hindi nyo imbestigahan si Bongbong Marcos? Bakit hindi nyo imbestigahan si Lisa Marcos? Puro kayo sindikato. Kinatatakutan nyo, adik! Bakit? Meron dyan mga dating pulis, mga dating military. Asan kayo ngayon? Naging politiko kayo. Magnanakaw na nga kayo noon. Magnanakaw pa rin kayo ngayon. Makaliban! Anong fake news ang sinabi ni Bongbong Marcos? Walang baril at walang tear gas daw yung mga pulis na nag-raid doon. Di ba? Pati vlogger din si Bongbong Marcos. Di ba? Nagbablog din yung putang ina Neps. Why we are here now. Secondly, fake news. The biggest purveyor of fake news is Bongbong Marcos himself. Yun. And the biggest fake news until now is the 20 pesos per kilo na bigas. Di ba? Oy, Bongbong Marcos! Pagdan mo to. Namo. Alright, Reaction TV Base, nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon at mga maririnig natin ngayon sa mga kapatid po nating mga vloggers. Yung ating mga bagong bayani, mga ano po natin, mga mandirigma po natin sa social media na kung saan apat na po sila na ngayon ay pinagsama-sama ng Tuadcom. Ng Tricom. Ngayon, nagkasama-sama po sila, nagkita-kita, na dati namang hindi magkakakilala. Dahil po dito sa Tricom na ito, dito sa sinasabi nilang mga vlogger daw na mga Pogo, funded daw ng Pogo, ng Narco, ng Chinese. O yan ha, manood kayo dito. Uy, Dan Fernandez, Barbers. Uy, ito si Abante. Namo. Oh, di ba? Ito po yung pangalan ni Abante. Namo. Oh, yun. Yun po si Abante ha, nung sinabi po niya yun, tapos biglang natawa si Richard Gomez. Ito po mga karyason, simulan na po natin. Pero bago yan, maraming salamat po sa inyo lahat. 400,000 strong subscribers na po ang ating Reaction TVPH. Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo. Maraming salamat sa suporta. Maraming salamat. Palakpakan po ninyo yung mga sarili dahil sa inyo. 400,000 strong subscribers na po tayo. Sa lahat po ng mga nagpapakulay, maraming salamat. Sa lahat po ng ating mga members, sa lahat po ng ating mga regular viewers, subscribers dyan, maraming salamat po. Ito na. O, pakinggan po natin si, itong si Marites, Dr. Marites. And one of those who exercises his constitutionally protected right to free speech and expression. And since I have no official or formal designation or actual credential other than being a citizen, I do not see myself having any input in your aid of legislation. I therefore invoke my rights as provided for in the Constitution and decline your invitation. And I commit that I will continue to hold you accountable and responsible because you chose to be servants of the Filipino people. With all due respect, Mark Anthony Lopez. So yun lang po mga kasama, and maraming salamat po sa inyong mga suporta at tuloy lang po yung ating laban dahil hindi lang po ito laban namin, laban po natin itong lahat. Laban po ito ng sabayan ng Pilipino. Thank you. Siya po si Mark Anthony Lopez na wala po akong gaanong idea. Talaga po sa totoo lang. Isa-search ko to at ipa-follow ko kung ano man ginagawa niya sa kanyang buhay. Pero dahil kasama niya, yung mga mandirigma nating mga vloggers, mga tagapagbantay na mga magnanakaw, susuport kita, Sir Mark Anthony Lopez. So I am in social media, I'm known as Doc Marites.
Kasi pangalan ko, Mata Richard Tesoro. So shortcut po, Marites. So dahil sa pangalan ko po Marites, nagmamarites nga talaga ako. Kung gusto nyo updated, follow nyo yung Dr. Richard and Erica Mata. Going 2.6 million na po yun. Mahilig lang talaga magmarites sa mga Pinoy. Showbiz, yung hiwalayan, sinishare ko yan. And mahilig talaga ako mag-opinyon. Kasalanan siguro ito ni Guy, kasalanan siguro ni siguro yung mother niya, yung nung ating Olympian, yung mga ganun ba, no? May opinion natin yon. Now, when it goes to politics, sinishare ko din yun, siyempre. Anong opinion ko? Puro lang kayo dyan, BP Sara. Paano na lang yung mga baha? Paano na lang yung mga mahal na mga pagkain ninyo yung pagmimitingan? So, fake news yun? Hindi fake news yun. Masakit lang yun. Tama yun eh. Totoo yun eh. So, nasali tuloy ako dito. Sa kakamarites. Yun. And yung worst na plot nila, plot twist, ito yung China, WPS, yung kanilang Pogo, dito kaming mga vloggers. Ang ginagawa nila ngayon, ipagsama yung dalawang topics. Parang North and South, iisa mo, naiisa lang yung North and South. Kasi alam nila, karamihan ng Pilipino ayaw ng Chinese. Ayaw ng Pogo. So para maayawan kami, para wag na kayong makinig sa aming opinion, Pogo daw kami sponsored. China sponsor daw kami. Para kung may sabihin kami, hindi na maging effect, so mananalo na sila sa eleksyon. So this is all about election. Ganun lang po ang nangyari dito. Oh, Barbers, ito para sa'yo. Pakinggan mo to, Barbers. Namo. Eh, sino maniniwala? Ako po, kung kilala nyo ako, nagpa-follow kayo sa akin, ako po yung unang mga tumira dyan sa mga vlogger na nagpapabayad para mag-promote ng sugal. Kasali na po yung mga artista, tinira ko yan. Yung mga kamukha ko na artista dyan, di ko lang sabihin yung pangalan. Nagpapabayad po yan para mag-promote ng sugal. Tapos ngayon, bayad ako ng Pogo. Ano ba yan? Tinitira ko yung sugal, tapos ako na ngayong soldado ng Pogo para tirahin ng mga congressman. So there's something wrong with that. Then I really agree with all have been said. Gusto ko lang itong munang i-highlight na hindi na-mention kanina. Walang point na yung meeting no? Kasi ganito po. Sabi ni Meta, sa Guardian po to, babasahin ko lang before I end. The Guardian, January 7. Meta will get rid of fact and recommend more political content on its platforms. Ulitin ko, and recommend more political content on its platform. Worldwide po ng Facebook yan. Mag-i-enjoy na lahat ng tao buong mundo except Pilipinas. Dahil may mga self-centered lang na tao para lang sa kanila. Tumino sila para i-praise namin sila. Paano namin i-praise? Puro lang kayo BP Sara, tapos siyempre mapapalakpak kami. Wow, puro kayo BP Sara. Siyempre titira kami. Pero kung pinagmitingan nyo yung mga baha, yung mga mahal na pagkain, we will praise you. So there's nothing wrong with us. In addition, sabi niya, lalabas yan sa Facebook, Instagram, and Threads. Founder Mark Zuckerberg said, last paragraph before I end, in a video message, Zuckerberg vowed to prioritize free speech after the return of Donald Trump to the White House and said that the starting in the US, he found, get rid of the fact checkers and replace them with the community notes similar to X. Ano yung community notes similar to X? Ibig sabihin, sa X na app, pag ayaw mo yung sinasabi, may notes doon, pwede mong anong saloobin mo, anong statement mo to correct that point. Ibig sabihin, na-solve na nito nila. Na kunyari, ayaw nyo yung sinasabi namin, lalagyan din ni Mark Zuckerberg yan ng community notes para doon kayo maglagay ng statement na, I'm sorry, doctor, I don't agree with your point. So, hindi na kailangan tayong pumunta doon sa house kasi may solusyon na po ang social media for these issues. Huwag na yung parang binibaby pa tayo na hindi kayo marunong yan.
gagawan kayo ng framework para hindi kayo makilos. Mas magaling pa kayo kay Mark Zuckerberg. Thank you so much. Narinig niyo yun, barbers. Narinig niyo yun? Magaling pa kayo kay Mark Zuckerberg. Ganun ba yun? Namo. Alright. So, hi everyone, I'm back. Nabusog kayo ha? Okay. Dito hindi kami nagbibigay ng hopya, pagkain talaga. At kanin. Okay. So, I'm Kathy Binag and katulad ni Doc Mata, hindi rin po ako vlogger, hindi ako blogger. And hindi ho ako influencer. Nagkataon lang kasi sabi ko nga sa mga naging interview ko is itinalaga ng Panginoon na mapunta ako dito sa kung nasan man ako ngayon. Kasi kailangan kong maging parte ng mga grupong ito na nagsasalita lamang ng katotohanan. At nakikita niyo naman po, kami po lahat may muka, may pangalan, at hindi po kami natatakot na magsalita sa social media. Naniniwala po ako sa kasabihang thinkers are doers. Sa Tagalog, kung ano yung iniisip mo sa kapwa mo, lalo na yung pangit, ikaw yan. Lalo na, di ba sabi nga nila, ang kakambal ng sinungaling ay magnanakaw. Tama. Yan yun di ba, magkakakonect. Kaya ganyan nila kami itag as fake spreader. Yung fake news spreader, di ba? Ganun naman palagi. Hindi nyo ba napansin? What is happening now is not about the ideology of legislation in Congress regarding freedom of speech and our pursuit of a democratic country. It is their personal vendetta to silence their critics and the voice of the Filipino people. If they don't like what they see and hear, they will crucify people who go against them. Sabi nga, nagbabalat sibuyas sila. Tumakbo po kayo sa politiko. Dapat po, handa kayo dito. We didn't go to HOR sa napaka-simple at halatang dahilan. Alam naman natin, giging fair sa pagdinig na gaganapin dahil sa mga nakaraang pangyayari. Nakita naman po natin ang mga inabot ng mga taong nagsasabi lamang ng kanilang totoong experience at tunay na storya. Lahat sila ay tinag na sinungaling. Lahat sila na demoralize. Lahat sila ininsulto at hindi pinakinggan. So bakit ho kami pupunta? Okay lang ho at nakontempt. Hindi, nakontempt pa po sila. Okay lang hong makontempt kung kakontempt-contempt. Kaso hindi. Kaya, that is why we decided to go to court of law, not in Congress. I want all of us to stand up for what our basic rights and freedoms. The recent action of certain congressmen in the Philippines who are attempting to control freedom of speech cannot go unchallenged. We must resist any attempts to silence our voices and censor our opinions. It is concerning to see elected officials trying to limit our fundamental right to express ourselves freely. Let us remember, wag po nating kakalimutan that a thriving democracy depends on the ability of its citizen to engage in open and uninhibited discussion. Napaka-selective po nila. Nang sila ay tumakbo sa politiko, as a politician, at gusto ng ating boto, napakabuti po nila. Masahol pa po sila sa maamong tupa. Nakalimutan po nila na na wala ho sila sa kanilang posisyon kung hindi ho sa ating boto. Ang House of Representatives is House of the People. Hindi ho kayo nilagay dyan sa posisyon na yan para ho abusuhin ninyo. Sa politika. Lahat ho ay temporary lamang. Tama. Sana, yan po ba ang gusto nyong mangyari? Ang mag-iwan ho kayo ng legacy na dadalhin ng mga anak at apo ninyo
na ang sama-sama ng record na iniiwan nyo. Yan na po sinasabi natin ng mga nakaraang vlog natin no? Lahat po ng mga membro ng Tuadcom na yan, Quintacom, Tricom na yan, maaalala yan ng mga lipi ninyo na kayo'y mga ambusado. Maaalala nila na kayo ay nanggipit ng kapwa ninyo dyan sa Quadcom, Tricom, tsaka Quintacom na yan. Wala kayong ginawa dyan. Ikaw, Abante, para sa'yo to. Asan? Namo. Yo, para sa'yo yun. Ito. Namo. Oh. Namo. Oh. Para sa'yo yan, Abante, ha? Namo. Oh. Si Abante po yun. You are abused. Hindi ho kayo karapat-dapat umupo sa posisyon na ibinigay sa inyo. Sa inyo, sa mga politicians, sa mamamayang Pilipino, patuloy ho tayong labanan ang mali na nangyayari sa ating bayan, ang pagnanakaw o pag-aabuso sa kaban ng ating bayan. May karapatan ho tayong lahat, mayaman, mahirap, or anumang kinalalagyan natin, aspeto natin sa buhay, na magsalita. Dahil wala pong karapatan na ang sino man na pumigil sa ating magsalita na ilabas ang katotohanan at ipaglaban natin kung ano ang nararapat at ikabubuti ng ating bayan. Maraming salamat po. Ang galing ang galing po ni Madam Cathy Binag. Madam Cathy B, idolo kita. Ha? Hindi mo tinikman mo pala, kaya lang hindi mo nagustuhan, nilagay mo sa gilagid mo. Tapos hindi mo nagustuhan, very good. Ngayon, binulgar mo na ang katarantaduhan nila. Mga drug addict sila, di ba? Mga drug addict, cocaine, gano'n. Oh. Ayun po sinabi ni Madam Cathy B doon sa kanyang interview na inoperan daw yata siya ni Palaka. Oh. Sinubukan, hindi nagustuhan. Ngayon, ayan oh, kasama natin. Oh, ito na, ang ating idolo. Si Agent MJ. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si dating PIDEA agent, Jonathan Morales. JM. Palakpakan. Alam nyo, napakatagal kong inantay yung pagkakataon na ako ay maimbitahan diyan sa House of Representatives. Ayun. Subalit, talagang yung mga pagkakataon na yun, dumating ako doon sa punto na talagang seryoso akong kinausap ng aking abogado na si Attorney Vincent Badong. Ang tapang, kahit kailan, pwede mong ipakita. Subalit, depende sa laban na pupuntahan mo. Sa mga pagkakataong katulad nito, kung saan yung kalaban natin ay hindi lumalaban ng patas. Nagtatago ang mga ito sa kapangyarihan, taglay ng legislative power. Ginagamit nila yung kapangyarihang ipinagkaloob ng ating saligang batas. Kapangyarihang siyang sisiil sa karapatan ng lahat ng Pilipino. Bagamat nag-aagaw yung damdamin ko at doon sa maganda at legal na suhestyon ng aking abogado, labag man sa kalooban ko, sinunod ko siya at ganun din ng konsensus ng karamihan sa mga kasama ko. Gusto ko talagang makaharap si Congressman Barbers, si Dan Fernandez, si Congressman Paduano at iba pa upang pamuka sa kanila. Ginagawa niyo pa talaga
yung mandato na pinagkaloob sa inyo ng taong bayan, nanginginig ako bilang isang dating alagad ng batas. Gusto ko talaga silang sampalin ng katotohanan. Bakit? May nabago ba sa buhay namin kesa sa mga buhay ninyo ngayon? Meron na bago. Meron na bago. Agent J.M. Morales, meron na bago. Nagutom ang taong bahay ngayon. Ang mahal ng bilihin. Marami na bago. Puro katarantaduan nila yan. Saan galing yung mga ginagastos ninyo? Saan galing yung mga suot-suot ninyo? Yang mga sasakyan yung bulletproof? Yang mga alahas ninyo? Yang mga suot-suot ng mga asawa ninyo? Ng mga kabit ninyo? Yang mga pamumuhay ninyo? Saan galing? Kami, ako, nagpapakamatay, nakikipagbarilan, humaharap sa bala, humaharap sa panganib para sa bayan. Kayo, ano ginagawa ninyo? Hindi ba? Anong ginagawa ninyo? Ikukulong ninyo ako? Sige, walang problema sa akin yan. Pero, sisiguruhin ko, kakalagkarin ko kayo at ilalantad ko ang lahat ng katarantaduhan nyo sa sambayan ng Pilipino. Yan ang gusto ninyo, hindi ba? Ako lang at kaming mga vloggers ang kaya ninyo. Bakit hindi nyo imbestigahan si Bongbong Marcos? Bakit hindi nyo imbestigahan si Lisa Marcos? Puro kayo sindikato. Mga ipokrito kayo. Ha? Nakakanginig kayo ng laman. Laman. Nakakanginig kayo talaga ng laman. Ako, umaamin ako ng tao na napapatay ko. Kaya nyo bang gawin yan para sa bayan? Alam nyo, sa totoo lang, pagka nakikita ko yung ganito, yung kinakaya-kayanan ninyo, yung sambayan ng Pilipino na nagpapasweldo sa inyo, nang liliit ako. Nang liliit ako. Malayo ito sa pinanumpaan natin nung tumanggap tayo ng trabaho sa gobyerno. Nangako tayo sa sambayan ng Pilipino na ipaglalaban natin ang kanilang karapatan. Pero asan kayo ngayon? Mayayaman na. Nasaan kayo ngayon? Namo. Kayo sana ang inaasahan namin. Ipagtatanggol ang saligang batas. Pero ano ngayon? Wala. Kinatatakutan nyo, adik! Bakit? Namo. Meron dyan mga dating pulis, mga dating military. Asan kayo ngayon? Naging politiko kayo. Magnanakaw na nga kayo noon. Magnanakaw pa rin kayo ngayon. Mga liban! Bigat po ng mga binitiwang salita ni Agent J.M. Morales, no? Di ba? Magnanakaw kayo noon. Magnanakaw pa rin kayo ngayon. Oy, abante! Namo. Oy, Dan Fernandez! Namo. Oy, Ace Barbers! Namo. Oh. Kalma lang muna, Brad J.M. Water sa motor, please. Mr. Chair. Mr. Chair, I move that we Anyway,
Magandang hapon po sa inyong lahat. No, ako po si Elmer. Sorry? Okay. My name's Elmer. I'm E.B. Hogalbot on my social media accounts. No? Maayong hapon kaninyo mga parts. No? Actually, when I woke up kanina, about 5:30 in the morning, parang si Erich Sylvester, no? Yung aking accent. 6:30, 5:30 in the morning. I woke up. Sabi ko sa sarili ko, pistingyawa, anong naman ko din, abot mo ko din ng animal. Why am I here? You know why am I here? Because I was labeled so many names. Because I chose to write my opinions on my social media accounts. I've been labeled a Russia-trained Chinese propagandist. I've been labeled as a paid Pastor Apollo Kibuloy apologist. Most recently, I was labeled as a DDS double agent. Pero ako, wala akong problema niyan. You can label me anything. I don't really care. What I cannot accept. I'm sorry. Okay. What I cannot accept is for me to find my name published in the Inquirer, allegedly from a press statement of Dan Fernandez. And I was one of those 40 na nilista nila na iniimbitahan nga precisely because parang nakonstru na kami ay fake news peddler. Isa ako. At Pogo vlogger at narco vlogger. That I cannot accept. Why? Because hindi rin naman tayo politiko eh. Katulad nila, sinusulat lang namin at sinasabi lang namin ang mga opinion namin. Ano yung nangyayari sa bansa namin? Galing kami ng Cebu, mga Bisaya, Mindoha, Sidyo. You know, we never really thought that people in Congress would care about what we opine or what we write. Pero, because, yun na nga, dahil nga gusto nilang i-silence yung legitimate political dissent at medyo naaanghangan na sila sa aming mga kritisismo, talagang gusto nilang patahimikin tayo. That's why, collectively, we've decided to go the legal route. Because the legal route is where we will be given a fair trial or a fair opportunity to defend ourselves. Not in the biggest crocodile farm, Go! Congress. Kasi we've seen it. They are not just out to silence legitimate political dissent. They are out to destroy the reputation of everyone that they perceive to be their political enemies. Case in point, the hearing on Alice Go, Cassandra Leong, and a few others. Anong napala nila? Out of the 4 cases na final nila, ang nag-prosper lang for the violation ng anti-money laundering is kay Alice Go. Ang kay Cassandra Leong and the 2 others were dismissed. But imagine the trauma. You've seen it. Naka-live stream. The trauma, the emotional suffering Cassandra Leong were subjected to. And that can never be repaired. Back to the previous state where before Cassandra Leong was summoned. And until now, I think she's still being detained somewhere. Di ba? So kaya, yun ang napagdesisyonan namin. But did Congress offer an apology or offer an explanation? In fact, ang headline nun was just Alice Go, yung kaso. There was never any mention dun sa headline na na-dismiss ang kay Cassandra Leong. She just became a footnote in the history of that investigation of Risa Ontiveros. At yan ang gusto nilang gawin sa amin. Pero we will not play their game.
That's why we are here now. Secondly, fake news. The biggest purveyor of fake news is Bongbong Marcos himself. Yun. And the biggest fake news until now is the 20 pesos per kilo na bigas. Di ba? Oy, Bongbong Marcos! Pagdan mo to. Namo. Namo. In August of last year, during the KOJC siege, anong fake news ang sinabi ni Bongbong Marcos? Walang baril at walang tear gas daw yung mga polis na nag-raid doon. Di ba? O di, vlogger din si Bongbong Marcos. Di ba? Nagbablog din yung putang ina Neps. Di ba? So why not summon him? Exactly. Representative Luistro, who I think now is the younger sister of Leila de Lima, tingnan mo yung sinabi niya. Namo. Ha? Anong sinabi niya? During the bombing daw of the San Pedro Cathedral, I don't know anong bombing yun kasi it was bombed twice. Once in 1981 and another one in 1993, if I recall. At sinabi niya doon sa hearing na utos daw yun ni then Mayor PRRD, no? Rodi Duterte. Samantalang piskal pa noon si PRRD. Di bakit hindi nila pinatawag itong si Luistro? And it's on record in the transcript of the stenographic notes of their hearing. Di ba? So again, kami po, no? Kami ni John, by John, mga Bisaya lang kami, but we chose to come here para maipakita namin sa kanila na kami po doon sa Cebu at the Bisaya speaking part of the country. Yeah, and with our lawyer, our able lawyer here, no? Attorney Erin, na ginawa na lang paralegal kanina. Sorry, attorney. So, nandito po kami, not only to bring the voice of the Bisayan-speaking part of the country, but, you know, lahat natin, kasi laban talaga natin itong lahat eh. Kung walang tatayo at walang titindig at walang makikibaka sa ating basic rights, talagang wala. Kasi wala na tayo. This is a totalitarian government. This is an absolute authoritarian regime. Make no mistake about it. And the only remaining option that we have, the last bastion of our democracy, is the Supreme Court. That's why we were there, and we hope na sasagutin tayo at papaboran tayo sa ating hinihingi. Alright, salamat po. So, bago po natin ituloy ang napakagandang mga speaker natin, mga mandirigma natin, ay magkokomento muna ako. Maganda po yung sinabi po ni Idol Elmer, EJ Jobaglot tata, ang pangalan niya sa kanyang social media account. Di ba minuray si Bongbong Marcos, sabi niya putang ina. Di ba vlogger din putang ina yan di ba? Oh, di ba fake news, 20 pesos, nasa yung 20 pesos ngayon. Meron pong masamang balita mga ka-reaction Hindi lang ako masyadong sure dito, i-verify ko pa po Tulungan nyo akong i-verify sa internet at sa ating gobyerno. Magkakaroon yata ng food problems. Shortage yata, shortage Namo. Mantakin mo yan. At ang inaasikaso po ng mga Namo. ang inaasikaso po ni Dan Fernandez, ni Barbers, ni Abante, ang mga vloggers. Namo. Oy, Abante, Namo. Barbers, Namo. Paduano. Namo. Diba, hindi raw mura yun. Sabi ni Abante, hindi raw mura. May marami daw yun. Oy, Zamora! Si Chubby. Namo. Kaya dito mga ka-reaction, talagang kung titigil tayo, kung matatakot tayo, kung hindi nga tayo titindig, at magpapasindak tayo sa gobyernong ito, na nararamdaman naman natin, unti-unti pong pinapatahimik, lahat po ng mga taong hindi sang-ayon sa gobyerno ni Bongbong Marcos, ni Romualdez, pinapatahimik po. Sinubukan nila si BP Sara,
Ano nangyari sa kanila? Taob. Namo. Ha? Ngayon, minamaliit nila yung mga vloggers. Paano po hindi minamaliit ang mga tarantadong vloggers na nagpabayad na yan? Kaya minamaliit nila tayo dahil nagpabayad kayo, mga inayupa kayo. Ang dami nyo nagpabayad. Ha? Itong kalbong bakla na to, yung itim na kalbong bakla na recruiter ni Tambaluslos. Namo. Ha? Nagre-recruit siya ng mga vloggers. Nahuli siya, nahuli. Wala namang problema kung magpa-recruit sila, magpabayad sila, buhay nila yun, di ba? Buhay nila. Kahit yung bakla na yan, yung maitim na bakla na yan na mukhang butete. Namo. Ha? Wala namang problema, Brad. Kahit kumain ka ng kaban ng bayan, lahat ng binabayad sa iyo, mga animal kayo, galing sa kaban ng bayan yan. Namo. Pinapakain ninyo sa mga anak ninyo, magulang ninyo, kinakain ninyo ang kaban ng bayan, mga walang prinsipyo, walang dignidad. Namo. Ako sinasabi ko po dito sa mga viewers natin, mga kareaksyon natin dyan. Subukan nilang offeran tayo. Tatanggapin ko lang yan pag hindi bababa ng 1 bilyon. Namo. 1 bilyon na yun Di ba? O, hindi bigay sa mga pulis. Namo. Hindi po natin tatanggapin yan. Wala po sa ating bokabularyo, wala po sa ating prinsipyo. Ang sa atin, yung susunod na lahing Pilipino, yung mga anak natin, mga anak ng mga anak natin, mababalitaan nila kung paano tayo nakipaglaban, kung paano tayo tumayo, kung paano tayo nagsalita dito sa mapang-api at mapangsupil na gobyernong Bobong Marcos na ito. Gusto ko maalala nila tayo. Gusto ko maalala nila ang ginawa natin para sa mga anak natin at sa mga susunod na henerasyong Pilipino. Dahil kung hindi pa magbabago ang kultura ng Pilipino, hindi pa natin makukuha ang kultura ng Davao, ang kultura ng Duterte style of leadership, ang kultura ng pamilya ng Duterte, tapat maglingkod at inuuna ang bayan. Yan po ang lagi nating tatandaan. Kaya dapat, let us protect BP Sara Duterte. Protect BP Sara. Kaya yan, takot na yung mga yan. Lahat kayo dyan. Namo. God bless you all po. Shukran.